Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga opisyal na nanawagan sa proteksyon ng mga Pilipinong apektado sa sigalot sa Middle East. 4-day work week at work from home arrangement kinokonsiderang ipatupad bilang tugon sa taas presyo ng langis. Crime rate sa bansa nitong Enero hanggang Pebrero bumaba. 4Ps sisiyasatin ng Senado. Senador Erwin Tulfo itinutulak ang mas epektibong ayuda kontra kahirapan. Anti-political dynasty bill lusot sa komite. Second-degree ban isinusulong ng Kamara. Ethics complaint laban kay Representative Suntay inihain ng Gabriela. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita ngayong linggo, nagpahayag ang ilang mga mambabatas ng panawagan sa mga ahensya na ipagpatuloy ang proteksyon sa mga Pilipinong nasa Middle East sa kabila ng sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, kinakailangan na maging handa ang DFA at DMW sa agarang tulong para sa mga Pilipinong naroroon, maging ang paghihikayat sa DOE na matiyak ang energy security at kontrol sa pagtaas ng presyo sa kakulangan ng supply sa gas. Kaugnay nito, nagsagawa ng emergency meeting si Senador Raffy Tulfo bilang chair ng Committee on Migrant Workers upang tiyakin ang kaligtasan ng halos 2.5 million na OFW. Dito kanya rin pinag-utos ang paghahanda ng C-130 para sa posibleng repatriation. Samantala, mariing kinundina ng Makabayan Bloc ang agresyong ginawa sa bansang Iran kung saan anila ito'y tahasang paglabag sa international law at buhay ng mga ordinaryong tao ang apektado sa pag-atake sa kapayapaan ng Iran at buong Middle East. Kanilang panawagan naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikondena ang pagsuporta sa Estados Unidos at huwag payagan ang paggamit ng EDCA sites upang atakihin ang Iran. Lalo na huwag hayaan ang Pilipinas na maging kinatawan sa pagsasagawa ng sigalot sa ibang bansa. Kaugnay nito, tinutukan sa pagdinig ng Senado ang kalagayan at kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East, habang patuloy ang tensyon sa rehiyon na sangkot ang Iran, Israel at United States. Tunghayan ang ulat na ito. So talagang lumalawak po, di po ba? Dati limited lang po sa GCC countries. Ngayon po, pati mga Lebanon kasama na ho. Pati ngayong Oman, tinamaan din ho yata. Ginagamit po natin yun as safe haven. So ang tanong ko ho, Director Rino, so wag magamba ang kababayan natin na magrarasyon tayo. Malayo pa ho yun. Or pwede mo na sabihin, kung maaari, magtipid na po tayo ngayon. Kung hindi naman importante ang lakad, wag na muna kayo mamasyal-masyal, wag na muna kayo mag-joyride. Marami tayong kababayan na nagjo-joyride, lalo pat Friday night po ngayon. Baka pwede na magtipid-tipid, di po ba? Sa pagdinig ng Senate Committees on Foreign Relations at Migrant Workers na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo, ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA na handa rin silang tumulong hindi lamang sa mga overseas Filipino workers o OFW, kundi pati sa mga Pilipinong turista, pilgrim at mga bumisita lamang sa rehiyon. Ayon sa DFA, maaaring tulungan ng pamahalaan ang mga non-OFW sa pamamagitan ng koordinasyon sa embahada at konsulado, kabilang ang pag-aayos ng rebooking o pag-alis mula sa mga lugar na may banta sa seguridad. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers na inuuna sa repatriation ang mga Pilipinong nasa mga lugar na malapit sa mga pag-atake ng drone at missiles, pati na ang mga may mga humanitarian at medical na pangangailangan. Dinidistinguish lang po yung kung sino ba yung immediately pwede na
At kung naayos naman ho yung problema ng taong hindi pa sa list ng repat ready, pasok na rin ho siya sa list of repatriation ready. We just have our ways, Mr. Chair, to identify sino ba ngayon ang pwede nang isalang. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Layo Kakdak, higit sa 1,400 na ng mga Pilipino sa Middle East ang humiling na ng repatriation. Bilang mahigit 2,000 naman ang natulungan ng pamahalaan mula nang lumala ang tensyon sa rehiyon. Tinalakay rin sa pagdinig ang posibleng karagdagang pondo para sa Repatriation Contingency Fund sakaling tumagal o lumala pa ang krisis. What we're thinking of is really to allow for the use of the contingent fund. But probably going beyond that, we can look at some savings, if any. And then, of course, yes, I suppose we would be open for that also, if there's a real need. Ayon sa Department of Finance, posibleng magmula ang pondo sa contingency fund o supplemental budget depende sa magiging rekomendasyon ng Department of Budget and Management. Bukod dito, binanggit din sa pagdinig ang posibleng epekto ng kaguluhan sa presyo ng langis sa bansa. Kung saan ayon sa Department of Energy, maaaring umabot sa halos 80 pesos kada litro ang diesel sa susunod na linggo, habang nasa bandang 64 pesos naman kada litro ang gasolina na batay sa kasalukuyang galaw ng presyo sa world market. Inihayag na rin ng DOE na ang pagtaas ng presyo ng langis ay dulot ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pansamantalang ipatutupad ng pamahalaan ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Simula Lunes, March 9, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bahagi ito ng hakbang ng gobyerno upang makatipid sa enerhiya at mabawasan ang paggamit ng fuel kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay sa Memorandum Circular 114, saklaw ng polisiya ang mga ahensya ng pamahalaan, GOCCs, LGUs, state universities and colleges at iba pang government instrumentalities. Nilinaw naman ng Pangulo na magpapatuloy ang normal na operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng mahalagang serbisyo tulad ng health services, pulisya at emergency response. Kaugnay pa rito, kabilang naman ang work-from-home arrangement sa nais ipatupad ni Senator Joel Villanueva dahil aniya ang pagpapalawak nito at iba pang flexible work arrangement ay isang praktikal na tugon upang mabawasan ang demand sa pagkukommute at konsumo ng langis. Dagdag pa rito, makakatulong din na umano ito na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko at mapababa ang gastusin sa transportasyon ng mga manggagawa. Sa ibang balita ay sinusulong ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang pagpapatupad ng total ban ng vape products sa bansa. Ayon sa kalihim, hindi lamang less harmful ang vape dahil posible ang delikadong sakit gaya ng e-cigarette or vaping use-associated lung injury o EVALI. Maging ang popcorn, lungs o ang pangingitim ng baga bunsod ng patuloy na paninigarilyo. Babala pa ni Herbosa, naglalagay sa panganib ang makakalason at addictive substance ng paggamit ng vape. Dagdag pa rito, tanging Pilipinas kasama ang Indonesia at Malaysia na lamang ang hindi pa nagpapatupad ng vape ban sa buong Southeast Asia. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA upang mapagaan ang posibleng epekto ng taas presyo ng langis sa sistema ng pagkain sa bansa. Ito ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sakaling tumagal pa ang tensyon, agad nitong maapektuhan ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang ang presyo ng fertilizer, mga gasto sa kargamento, maging ang mga makinarya at bangkang ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda na nakadepende sa langis. Dagdag pa ng kalihim, kahit pamalayo ang sagupaan, maaari pa rin itong maapektuhan ang mga gastusin sa pagkain at katatagan ng local food supply chain, kung kaya't kinakailangan maging maingat sa pamamahala ng pondo para sa kapakanan ng parehong producer at consumer.
Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. Pansamantala namang sinuspende ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang pagtanggap ng outbound mail items gaya ng sulat, parcel at express mail service patungo sa 35 bansa. Kasunod ito ng pagsasara ng regional airspace sa mga transit points sa Middle East, partikular sa Dubai, UAE at Doha, Qatar, bunsod ng kasalukuyang umiigting na tensyon. Sa kasalukuyan, walang inilahad ang PhilPost kung hanggang kailan ang nasabing suspensyon. Ngunit magbibigay lamang ito ng update sa sandaling muling ipagpatuloy ang pagtanggap ng international outbound mail items. Samantala, naitala ng Philippine National Police o PNP ang pagbaba sa 25% ng crime rate sa bansa mula nitong unang 2 buwan ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Base sa datos ng PNP, higit 4,000 kaso ang naitalang focus crimes gaya ng murder, homicide, rape, carnapping, theft at iba pang katulad na kaso, kung saan bumaba ito ng higit 2,000 kumpara nakaraang taon. Iniugnay naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagbaba ng krimen sa ani ay mas maayos na deployment at mas mabilis na pagresponde ng mga kapulisan. Susunod sa News Force. DOE nagbabalang pananagutin ang hoarders at nananamantala sa presyo ng produktong petrolyo. PNP pinaiigting ang seguridad sa mga embahada ng Iran, Israel at Estados Unidos sa bansa. VAUC, isang pampublikong krimen ayon sa PCW at DILG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.